Ringo Honasan. Magandang hapon, ako po si Senador Ringo Honasan, dating senador, dating sundalo ninyo, dating gobyerno ninyo, dating senador ninyo, dating sekretary ng DICT. Ngayon po, nandito kami para humarap sa inyo at humingi ng suporta. Sina Mayor Strike, Senador Bongo, Senadora Ipe, Senadora Willie Villan. Importante ho rito, ang pinag-uusapan sa dating na halalan ay hindi ito madadaan sa forma. Ang pinag-uusapan ho rito ay serbisyo, karanasan, at kakayahan. Serbisyo lamang ho. Hindi na ho ako magtatagal. Kailangan ho, pagkakaisa, magtulungan tayo dahil alam naman natin ang tunay na problema. Pagkain, kabuhayan, kalusugan, edukasyon, at siyempre, informasyon. Bilang patuloy po, tuwing tatanungin kayo, bakit kayo susuporta sa mga karapat-dapat na senador na humarap sa inyo? Huwag na ho kayo magsalita, ganito lang ho ang gawin ninyo. Pag tinanong ho kayo kung bakit natin ginagawa natin ito para sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamay natin. Iyak ko yung iyak, walang kamalay-malay na magpe-presidente siya ng Pilipinas. Para sa ating mga anak, mga apo, ang ating kinabukasan. Maraming salamat po, mabuhay kayo. Once again, palapakad po natin ang former Senator Ringo Honasan. Hey, maraming salamat po, Senator Ringo Honasan. Palakpakan po muli natin, Senator Ringo Honasan. At siyempre, ang aking mga kasama at mga kaibigan, lalo-lalo po pare ko, Senator Bongo, pakipalakpakan natin. At ang kaibigan po natin, kapamilya na rin po namin yan. Si Kuya Epe, Salvador. Para sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mahihirap ng Malasakit Center. 167 malasakit centers all over the Philippines. Hindi siya uminto dyan. Nilagyan niya ng super health centers. Mga 700 plus na super health centers sa matatayo sa buong Pilipinas. Hindi siya uminto dyan. Naglagay siya ng regional specialty centers. Ito po taong ito, that's why I admire him so much. Kasi po, una sa puso niya, ang mga Pilipino. Dapat lang naman dapat unahin kayo. Hindi yung pangsarili. Ako po, advocacy ako. Ipagpatuloy ang naiwanang laban ni former President Rodrigo Roa Duterte laban sa korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Kailangan pong labanan ang korupsyon dahil kapag nandyan yan, hanggat nandyan yan, hindi matatahimik, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang ating bansang Pilipinas. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Umaabot ako sa inyo. Ibigay niyo ang tiwala niyo sa akin. Hindi ko tatalikuran yung tiwalang ibibigay niyo sa akin. Bakor! Pangalawang advocacy ako. Trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po mabigyan ng pansin ito. Kasi po, paano kung ang mag-asawa parehong walang trabaho, tatlong mga anak?
Nag-uusap, pagtulog na mga anak nila. Ano gagawin natin? Pareho tayo walang trabaho. Paano natin mapagtatapos ang ating mga anak kung wala tayong trabaho? Kailangan po magkaroon ng matibay na batas para dito. Trabaho para sa mga Pilipino. Mapangalagaan po natin ang agrikultura, teknolohiya, at ang infrastruktura para mas marami pong mabigyan na pagkakataong magkahanap buhay ng mga Pilipino. Gusto nyo? Ayaw nyo? Bako! Sagutin nyo ko. Gusto nyo po ba o ayaw nyo? Tandaan nyo yan. Pangatlo, edukasyon. Sinasabi po nila, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po kung napapabayaan naman namin o natin ang pangangailangan nila sa kanilang edukasyon, ang pangangailangan nilang mga gamit sa kanilang mga eskwelahan. Sa public schools po, marami tayong guro. Napakarami. Kulang naman po mga classrooms. Kulang po mga silid-aralan. Sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. Karamihan po sa maghapon, napapaupo na lang sa sahig. Yung mga iba, nakatayo sa maghapon. Alas 6 ng umaga, umpisa ng eskwela. Alas 12 ng tanghali ang uwian. Alauna panghapon hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan naglalakad pa. Anong matututunan nila? Kailangan po lagyan ng magandang pondo ang edukasyon para po makapagdagdag tayo ng mga class buildings, classrooms, at magandang pasilidad para sa ating mga kabataan. At sa mga premyadong paaralan po, dapat ibaba ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga pangangailangan nila para sa kanilang eskwela. Lalo na po ang kanilang matrikula. Pangapat, panghuli. Kailanman hindi ko pababayaan ang mga senior citizens. Kailangan itaas ang mga pensyon nyo. Kailangan libre lahat ng gamot nyo. Lahat po ng aking sinasabi nang gagaling sa aking puso. Dahil yan po ang aking nakikita. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer, ako'y artista. Pero kayong artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato po bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Bacoor, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. Once again, palakpak po natin, Philip Salvador! At syempre, paalala lang po muli sa atin na kung wala po tayo na maayos at wala po tatayo. Dahil ang tayo, nandito na ang head ng ating security. Ang tumayo, tayo. Sinasabi ko sa inyo. At paalala lang po, yung ballpen